Breaking news, finally napalundag sa tuwa. FPRRD panalo na, PDP straight win sa botohan, PBBM nilangaw. Ay, ganda rin ang pamagat nito. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Duterte Punch. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Duterte Punch at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan. Magandang araw mga kaibigan. Ayun, bago natin simulan ng video to, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na matutunghayan natin at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, suportahan natin yan. Suki tayo ni General Macanas. Ayan, suportahan natin the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin yan. Ito, napakagandang topic ang pag-usapan natin ngayon. Isang online survey. Online survey. Conducted April 3 to 6 na kung saan ang Duterte pasok lahat sa Magic 12. Aba, sa online survey. Oh, pasok daw lahat sa Magic 12 ang mga Duterte. Aba, kaya sinasabi ko yung mga survey na iba na lumalabas, di ba yung nababasa natin yung may mga nakalista na panalo na, no? Hindi pa rin ako naniniwala kasi katulad nito, no, sa online naman, sa online survey, iba naman din ang lumalabas. Yung online survey, di ba yung mga tao yan, yung mga taong nag-o-online yan. Di ba? O, kita nyo naman, pasok yung Magic 12, pasok sa Magic 12, yung Duterte. O, di ba? Kaya yung sinasabi ko, talagang sa tunay na eleksyon mo talaga malalaman kung sino talaga yung mga makakapasok. Kaya kung ako sa mga kumakandidato, wag muna silang kampante. Kung nakikita nila yung pangalan nilang ganito na, uy, pasok kami. Parang hindi kami matatalo. Diba? Wag munang ganun. No, kasi nga nakita natin to sa online survey, kita natin, pasok ang Duterte, no, sa survey, no, sa Magic 12. Diba? Pero nakikita natin sa ibang survey, wala sila. Ilan lang nakakapasok? Sa PDP, 3, 2, 4. Diba? Ganon. Magulo. Tapos ito, merong ganyan. Kaya ang gulo ng survey. Diba? Kaya mas maganda talaga yung tunay na eleksyon. Itong survey nito, ginawa ni Arclight. Maraming followers si Arclight. 4 minutes ago na post niya. Basahin ko 29 days to go before election day. Lapit na. Sa muling pagkakataon, ito po ay hindi opisyal na survey, pero ito po ang matunog at mas lalong lumalakas na boses ng mamamayan. Sabi siguro ng mga nag-file ng impeachment kay VP Sara, yung mga nagmadali, ano ba yan? Mag-e-eleksyon na? Hindi na dumating yung sa impeachment ni VP Sara, hindi na dininig. So ang mangyayari sa susunod na naman, 'di ba? Sa June na, July. 'Di ba? Kaso nga lang wala na 'di ba? Hindi natin alam kung mananalo pa kaya silang congressman noon, yung mga panahon na 'yun. Pag nagdumating ang eleksyon, syempre yung mga nagsipirma, sila pa rin kaya yung uupo noon. 'Di ba? Kaya mag-iiba na naman. Kaya ang pinapag-asa talaga nila ngayon is talagang manalo yung mga senador na talagang kay antay sa mga Duterte. Kapag yun ang mga nanalong senador, alam na nila mangyayari dyan. 'Di ba? Talagang tagilid si BP Sara. Pero kung mananalo yung mga senador na alam nating antay sa impeachment ni BP Sara, ay may pag-asa si BP Sara na talagang magpatuloy sa paglilingkod bilang Vice President. 'Di ba? Ayaw nyo nun? Masyado nyong gustong paalisin si BP Sara sa pwesto. Dapat hindi ganun. Mas maganda nga. 'Di ba? Nandiyadyaan si BP Sara para nagkakaroon kayo ng ano. Kahit paano, ano ba yung tawag doon mga katunay? Excitement, parang ganun ba yun? Basta yun na yun. Arclight proudly presents ang ika-10th run ng ating senatorial preferences survey, poll conducted mula sa April 3 hanggang April 6, 2025. 64 ang pinagpiliang kandidato. Mahigit 734,590 votes ang nalikom mula sa community ng Arclight
sa lahat ng ating platforms Mm. at higit 10.8 million engagements. Isang sinyales ng masudhing pakikialam ng bayan. Hindi ito official poll but a powerful reflection ng tinig ng ating followers sa ArcLight. So, ang tanong, sino ang iboboto mong senador? Ang pinagpilihan yung 64 candidates. 64, ayun. Lahat kasama. So, namili ang mga respondents, 734,590 ang nakilahok. Dami, marami-dami din yun. Resulta ito po. Number 1, Bongo nakakuha ng 77,142 votes. Ayun talaga ako, bet ko talaga yan si Senator Bongo. Talagang hindi ko bibitawan yan. Talagang iboboto ko yan. Para sa akin ha, dito sabihin ko na talaga. No? Para sa akin, number 1 sa akin si Senator Bongo. Kasi talagang ako tinitignan ko dyan yung Malasakit Center. No? Isa yun sa pinakamaganda na inano ni Senator Bongo na proyekto. 'Di ba? Maraming natutulungan 'yan. No, maraming natutulungan 'yan. Pangalawa, Bato de la Rosa nakakuha ng 75,510 votes. Ako 'yan, gusto ko rin si Senator Bato. No, matapang, mga ganyan, 'di ba? Kahit pa paano, alam naman natin tapat din kay PRRD 'yan eh. 'Di ba? Pangatlo, At saka tumatak sa akin kaya gustong-gusto ko si Senator Bato. Alam niyo yung video na yung nakumpiska sila ng mga paputok. Tapos yung may paputok na biglang pumutok ba yun? Tapos biglang tumakbo si Senator Bato. Tawa ko lang tawa ron eh. Kung kung maaalala niyo yung mga katunay, yung funny moment si Senator Bato. Eh. Nakukyutan ako sa kanya. Apollo Kibuloy nakakuha ng 74,234 votes. Kay Pastor Kibuloy naman, no? Alam naman natin napakadami ng yung mga syempre mga tagasunod niya, mga kasama niya sa KOJC. 'Di ba? Alam naman natin umaabot din ng milyon 'yun. 'Di ba? Hindi rin basta-basta si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Hindi rin basta-basta 'yan. Kumbaga alam natin kahit paano may laban 'yan. 'Di ba? Kasi syempre KOJC laking bilang din 'yan. Pangapat, pero nakikita natin sa mga video sa Facebook, no, parang nilalapastangan yung mga poster ni Pastor. Pinupunit, ganito tinatanggal, parang may mga ganong nangyayari. Napapanood nyo rin ba yun mga katunay, yung nangyayari sa mga poster ni Pastor na nakadikit sa mga pader? Rodante Marcoleta, Ay! 7,502 votes. Ay, ako talaga. Isa pa yan sa gusto ko. Si Marcoleta. No, gusto ko rin yan. Gusto kong manalo bilang senador yan. Dahil si Kong Marcoleta talaga, alam naman natin, may paninindigan talaga yan. Kita nyo kahit pinagtulungan siya dyan sa Kongreso, alam naman natin na iba talaga ang pananaw ni Kong Marcoleta talaga. Talagang mayroong ipinaglalaban si Kong Marcoleta, mga katunay. At alam naman natin yun dati pa, pati sa Meralco. No, talagang nakikipaglaban talaga siya. Kaya para sa akin, gusto ko yan. Isa si Kong Marcoleta din sa gustong-gusto kong manalo bilang senador. Number 5, Jimmy Bundok, 71,492 votes. Ay, ako gusto ko rin yan, si Jimmy Bundok. No, isa yan. Parang napakatalino ni Jimmy Bundok eh. Napanood ko kung paano siya sumagot, yung parang may senador din na iba na tumatakbo, tapos yung parang sagot. Ang ganda niyang sumagot. Matalino si Jimmy Bundok. Kailangan din natin sa Senado ang isang tao na ganyang klase. 'Di ba? Kaya ako gusto ko din 'yan. Pasok 'yan para sa akin. Number 6. Saka maganda boses niyan. Pwede tayong kantahan sa Senado niya. Pag naboboring ang Senado sa mga sesyon nila, pwede siyang kumanta. Let me be the one. Philip Salvador, 70,731 votes. Alam naman natin, yan si Philip Salvador talagang solid sa mga Duterte. No, at isa din yan sa mga artista na talagang meron din siyang paninindigan.
'Di ba? At alam natin, no, sinasabi nga ng iba na si Philip Salvador wala namang kaalaman sa Senado 'yan. No, bakit natin iboboto 'yan? Sus Mariosep, may mga senador nga na wala namang alam, naging senador. Bakit hindi naman pwede si Philip? Yung iba nga na pagtiyagaan natin Siya pa kaya? Number 7, Attorney Vic Rodriguez. Ay, isa pa yan sa gustong-gusto ko ding maging senador. Bet ko din yan. Si Attorney Vic Rodriguez. No? Para sa akin, gusto ko siya sa pagiging senador. Kahit sinasabi ko na sa inyo kung sino yung mga gusto ko dito. 'Di ba? No? Si Attorney Vic, alam naman natin, isa din sa matalino yan. Talagang talagang kalaban niya talaga yung mga baluktot ang paniniwala. No, isa din sa kailangan natin sa Senado yung si Attorney Vic. 68,120 votes. Number 8, Richard Mata. 67,810 votes. Ayan yung Richard Mata, medyo, syempre hindi ko masyadong kilala. O kayo mga katunay, alam ko kilala nyo alam ko doktor yan. Doc Richard Mata ba yan? Doc o Attorney Doc? O, correct me if I'm wrong mga katunay ha. Kayo na lang po magsabi tungkol sa kanya. Number 9, JB Hinlo. 64,610 votes. Ito no? Ito attorney to, no? JV Hinlo. Oh, ang ganda. Narinig ko rin yung ano niya yung mga sinasabi niya na kapag siya ay nanalo, ganito, ganyan. Ang ganda rin ng sinasabi niya. No, maganda talagang pakinggan. No? Maganda rin yung ipinapangako niya kung sakaling siya ay magiging senador. Votes. Number 10, Raul Lambino. 63,194 votes. Attorney din yan, no, mga katunay, no? Raul Lambino. Ba? Number 11, Bonifacio Busita. 30,579 votes. Aba, Bonifacio Busita, number 11, ha? No? Alam naman natin si Colonel Busita. Si Colonel Busita talaga dati. Yung syempre nagva-viral yung mga ano niya sa Facebook na talagang kapag may mga motorista na nagkakaroon ng violation, na ginagawa ng violation pero alam naman ng motoristang yun tama siya, talagang tinatawagan si Colonel Busita. Talagang ipinaglalaban ni Colonel Busita yung karapatan nung rider na yon. Doon talaga siya sumikat No, yung mga rider na nadedehado. 'Di ba? Yung mga ginagawa ng violation pero wala naman silang violation. Yun yung pinaglalaban ni Colonel Busita. Pero kung ikaw naman may violation ka, wag mo nang tawagan si Colonel Busita, no? Ang kapal naman ng mukha mo pag gano'n. 'Di ba? Hindi kanya ipaglalaban. Oh. Number 12, Ping Lacson. 25,312 votes. Aba, si Ping Lacson. Ako sinasabi ko sa inyo yung kahit papaano yung nalalaman ko sa mga senador. Para kahit papaano magkaroon din kayo ng hint doon sa mga senador na tumatakbo. Gaya nito, ni Ping Lacson. Oh, di ba? Yan si Ping Lacson. Oh, di ba? Oh, yun lang masasabi ko. So ituloy natin hanggang 20 siguro. Number 13, Kiko Pangilinan. Oh, Kiko Pangilinan. Oh, kahit papaano meron tayong alam dyan. Kiko Pangilinan, ang tagal na naging senador yan si Senator Kiko. Ang tagal na naging senador niyan. Talagang matagal siyang naging senador, mga katunay. Hanggang sa napanood natin siya doon sa video kay Romeo Katakutan na humigop ng sabaw at nagluluto. Ayan mga katunay, Kiko Pangilinan, matagal na ding senador yan. Yan lang po. 10,710 votes. Number 15, Amy Marcos. 8,312 votes. Ay, si Amy Marcos, number 15. Alam naman natin, no, inendorso talaga ni Senator Robin ngayon si Amy. At ako talaga sinasabi ko nga, appreciated ko talaga lahat ng ginagawa ni Senator Amy. Para sa akin, no, ako walang plastikan mga katunay. Kahit alam na atin na ganito yung mga nangyayari, is ako talaga, gusto ko talaga si Senator Amy dati pa. Lagi kong ang binoboto yan si Senator Amy. No? Para sa akin is, kahit papaano is nagtitiwala pa rin ako sa kanya. Lalo na sa mga ginagawa niya ngayon. Napakahirap kaya sa isang Senator Amy Marcos na kalabanin niya ang sarili niyang kadugo, ang sarili niyang mga kasama sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Siguro nandiyadyaan na rin yung sinasabi nila
na sinisave lang ni Senator Amy yung pangalan nila, ay yung ano niya, yung kandidatura niya kasi bumabagsak na siya sa pagiging senador, no? Bumabagsak na, pero para sa akin is malaking bagay din yung ginagawa ni Senator Amy, no? Lalo na yung investigasyon niya about sa pagkakakuha kay PRRD, sa pagkakadala sa ICC, no? At nakita naman natin si Senator Amy hanggang ngayon ay hindi niya pa rin iniiwan si VP Sara, although naging alyansa siya si Senator Amy, pero pinakita pa rin ni Senator Amy na talagang umalis siya doon sa alyansa. No, talagang ipinakita niya pa rin kung ano talaga, kung sino talaga si Senator Amy. Para sa akin nakikita ko meron siyang paninindigan eh. 'Di ba? Parang iba si Senator Amy, si Senator Amy. Iba ang kanyang iba yung pananaw niya. Number 16. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. 7,912 votes. Ayan. Si Erwin Tulfo, nakikita ko ang niyan, video niyan. Laging kumakain niya ng daing, sinangag, at saka itlog. Yan, paborito ni Erwin Tulfo yan. Daing, sinangag, at itlog. Ayun. Yun lang mga katunay. Number 17. Pia Cayetano. 6,182 votes. Ayan, si Pia Cayetano, sinasabi nga na baka yan, no, may mga chismis na baka mamaya umalis din yan sa alyansa kasi nga, alam naman natin, si Peter Alan Cayetano, si Boy 10K, no? Kahit pa paano, kinakalimutan na natin yung about sa 10K na yan. At kahit pa paano, natutuwa na rin tayo kay Senator Cayetano, kay Peter Cayetano, sa ginagawa niya rin, no? Yan nga, nagiging issue lang naman yun eh. Nagiging chismis lang, no? Baka si Pia, baka mamaya umalis na din kasi alam naman natin, no? Si Cayetano is sumusuporta sa mga Duterte yan. 'Di ba? Pero hindi natin alam. Depende pa rin kay Ma'am Pia Cayetano yan kung sino talaga ang gusto niya. Kung gusto niya sa alyansa, gusto niya doon. Kung gusto niyang umalis, di umalis. Ganun lang yun. Depende pa rin sa kagustuhan ni Ma'am Pia yun. No? Kung sino talaga ang kanyang sasamahan hanggang huli. 'Di ba? Nasa sa inyo na lang yun mga katunay kung siya iboboto nyo o hindi. Number 18, Francis Tolentino, 5,946 votes. Ayan, Francis Tolentino. Alam naman natin dati na talagang inendorso yan ni PRRD. Talagang kasama ni PRRD yan nung una. 'Di ba? Doon nakilala si Francis Tolentino talaga. Kaya nanalo siyang senador. Ngayon, simula ng nag-iba na ang ihip ng hangin nung nawala na sa termino si PRRD at siya'y umalis na sa tabi ni PRRD. Yun lang ang nalalaman ko sa kanya na sinasabi nga ng karamihan ay tinalikuran niya si PRRD. Yun ang sinasabi ng karamihan sa kanya. Hindi sa akin galing yun, sa kanila. Oh, di ba? Number 19, Ben Tolpo, 5,612 votes. Ayan, Ben Tulfo. No? Napapanood ko sa bitag yan. No? Talagang nagkakarate yan si Ben Tulfo. No? Mas maganda lang siguro. Ito naman kasi. Ay, sana si Senator Rapi Tulfo na lang. Para sa akin, syempre, kung gusto na lang kung gusto na lang maglingkod sa bayan, kahit naman wala ka sa politika eh. Di ba? Kung gusto mo maglingkod sa bayan, okay na yun. Di ba? Hindi mo na kailangan dahil sikat naman yung mga Tulfo eh. Sa pagtulong, sikat naman yan. Hindi mo na kailangan magserbisyo pa ng ganyan. Di ba magkakaroon lang kayo ng stress? O si Senator Rapi nga, di ba kahit paano nagkakaroon ng stress yan. Kayo talaga oh. Number 20, Camille Villar. Ay, Camille Villar. 900. Camille Villar, alam naman natin, matalik na kaibigan ng mga Duterte, si Camille Villar. At isa yan sa mga alyansa, pero naririnig nga natin sa mga bali-balita na hindi na raw siya uma-attend sa rally ng alyansa. At nakita nga natin si Camille Villar ay parang ini-endorso ni VP Sara doon sa litrato kasama si Manny Villar. No, kung ganun talaga ang mangyayari, sinasabi nga ng karamihan, hindi malabong hindi iboto si Camille Villar. Nako ha. Pero talagang alam natin na ang mga Villar talaga talagang solid sa mga Duterte talaga yan. Yun ang nalalaman lang natin mga katunay ha. Ito binibigyan ko kayo ng idea kahit papaano para malaman nyo kung sino yung mga dapat nyong iboto. No? Wala akong paninirang sinasabi sa kanila, sinasabi ko lang sa kanila
Yun lang ang nalalaman ko. Hindi lang sa akin galing, kundi sa mga tao. 'Di ba? 45 votes. Okay. Basahin ko na lang yung ngalan sa kandidato. Huwag ko na lang banggitin yung boto nila. 21 is Tito Soto. Ay, si Tito Sen. No, isa rin yan sa gusto ko talaga dahil isa rin ako sa nakapaglaban noon doon sa pangalan ng Itbulaga diyan sa TVJ. Isa din ako diyan. Isa din ako sa pinaglaban sila. No? Kumbaga ako din parang nalungkot pero kahit pa paano syempre yung pagmamahal ko pa rin diyan sa TVJ, lalong-lalo na din diyan kay Tito Sen ay hindi pa rin nawawala. Pero sana Tito Sen, nag-independent ka na lang, ikaw naman. 'Di ba? 22 is Binay, 23 Manny Pacquiao. Ay nako, yung mga sunod-sunod na yan. Binay, Manny Pacquiao. Oh, yung tipo na mga pangako ni Senator Manny, no? Sinasabi niya, pag ako naging senador, parang kulang na lang sabihin ni Pacquiao, lahat ng imposible gagawin kong posible. 'Di ba? Lagi nila sinasabi, walang maghihirap, walang maghihirap. Sana all walang maghihirap. 24 Gringo Hunasan. Ay, yan. ako gusto ko rin niya si Gringo Hunasan. Dahil alam naman natin yan, isa yan sa gumagawa ng paraan para si PRRD ay makalaya, di ba? Yung gusto nga ni Gringo Hunasan na magkaroon ng pirmahan, yung parang petisyon sa mga tao na pipirma sila lahat. Ngayon isasubmit sa ICC, ganyan, na gustong na pinaglalaban si PRRD, yung mga tao para patunayan na gustong palayain si PRRD ng mga tao. At talagang walang ginagawang masama si PRRD. Isa si Gringo Hunasan sa mga gustong gumawa ng ganyan. No? At alam naman natin, tapat na kaibigan din ng mga Duterte yan. Si Gringo Hunasan. Top 24. So, sana hanggang top 24 lang sinabi ni General Macanas. Magkatotoo ito sa darating Sana na Mayo 12. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayo maniwala sa survey eh. Hindi naman totoo yun eh. Kumbaga maniwala kayo sa tunay na eleksyon. Doon talaga ang buong Pilipinas talaga ang boboto doon. 'Di ba? Magugulat kayo yung mga pasok sa survey, kita nyo magbabagsakan yan. Yung mga bagsak mag-aangatan yan. Tignan nyo yun. Kasi sa survey, hindi lahat ng tao bumoboto dyan. Kung tignan natin yung Pulse Asia survey, halos ganitong period din, 4 na ang pumasok sa Magic 12. Ayun. Ang ganda nun. Nangunguna maganda na rin yung 4 na yon. Si Senator Bongo, si Bato, at saka si Philip Salvador, at saka si Marcoleta, di ba? Senator Bongo, pangatlo si Senator Bato, number 12 na sina Philip Salvador at Congressman Marcoleta. Oh, di ba? Nakabuntot kahit sina paano 4. Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, at iba pa. Malaki pag-asa niyan. Kasi doon pa lang sa mga survey na ganyan, di ba nakikita na natin sila na umaangat. Lalo pa kaya pag tunay na eleksyon na. So, konting push. May pag-asa. Yes. At ayon nga sa Pulse Asia President, Professor Ronald Holmes, malaking bagay yung sympathy votes. Yes. Dahil sa ginawa nila kay PRRD, ay lalong lumakas ang pag-asa ng PDP laban votes. Yun ang hindi nila inisip. Gumawa agad sila ng ganung klase. Alam naman nilang mag-i-eleksyon. Diba? Nung simula ng ginawa nila kay PRRD yan. Kaya tuloy nagka-leche-leche, kaya tuloy nagkaganyan. Diba? Parang hindi nyo kasi inisip, nagbara-bara ka agad kayo. Kasi kayo eh. May kasabihan, all things work, hindi lang kasabihan, verse sa Bible ito, Romans 8:28, all things work for good. Yeah. To those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang ating Tatay Digong, ipinasa kamay na niya sa Diyos ang pangyayari. Kaya, sabi ni Ma'am Hanilet Abansinya, tinanong daw niya si PRRD, galit ka ba? Hindi. Hindi galit si PRRD. Natanggap ko ng aking kalagayan. At saka expected na ni PRRD kung ano talaga ang mangyayari sa kanya sa mga ginawa niya dati. Alam naman natin marami siyang binangga at alam naman natin na talagang re-resbakan siya niyan. No? Pero alam nating lahat, tayong lahat, alam natin na gumawa ng magandang trabaho si PRRD nung nanunungkulan pa siya.
Ganon din si BP Sara. Tinanggap niya na. So wala nating magagawa. Harapin na lang natin ito at huwag po tayong mag-alala dahil napakagaling ang mga abogado ni PRRD. Lalo na si Kaufman. Nicholas Kaufman, Yes. Dov Jacobs, at iba pa. Napakaganda yung kahilingan ng ka-defense team ni PRRD na yung 43 na alleged victims ID. kailangan ng masusing identification, verification. Kailangan ng ID, passport o ano pa dyan. Wala na, umangal na ang kabilang kampo. Wala daw ID, wala daw dahil poorest of the poor daw yung so yun, tanim biktima. So congratulations Labong katwiran. in advance sa mga mananalong PDP laban. Yes. Vote straight po tayo at malaking maitutulong ang pagkakaisa natin. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Duterte Punch, at syempre natunghayan natin ang video yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kung ang general natin, si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.